Ngayon we're doing solo adventure ride at dala natin yung drone natin, yung DJI Neo. So susubukan natin yung mga drone maneuvers niya kung okay na ba dito sa lugar na hindi ko sigurado kung nasaan tayo talaga. Dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? So we're going to test all the 6 maneuver skills na itong drone na to. So anong unahin natin? Unahin natin syempre yung follow, wag na, mamaya na yon sa pagsunod sa motor. So try natin muna yung drone. 6 meters drone. Bye drone. 6 meters, malapit lang yung 6 meters. So ayan, 6 meters na ba yan? Pwede na ba? Tapos babalik siya sa atin. Tingnan nga natin kung babalik. Come on. Ayaw niyang lumapit. Yan, lagay yung palad natin sa ilalim niya. Try natin yung circle. 2 meters. Circle. Go, Johnny. So this is the 2 meters circle. Next, rocket. Let's try rocket. Maybe here. 6 meters. Mataas-taas to. Up. Nice drone. Mahaba-haba yung ginawa niya. Let's try the spotlight. Spotlight. 3, 2, 1. So ngayon, ito try natin yung direction track. 3, 2, 1. Sa harap pala yung direction track na ito. Kala ko sa gilid. Pwede na rin. Try natin yung direction track. Mama.
Then itatry naman natin yung medyo aggressive na pagpapalipad nitong DJI Neo kasi gagamit na tayo ngayon ng controller. So mabilis-bilis lang na take off siguro. Kasi malapit na tayo malobat, 29% na lang. Baba ka lang. Yan. Medyo close sa ground. And then, let's see. So dahil nalobat na yung DJI Neo natin, ito namang DJI Mini 4 Pro yung gagamitin natin. So itong DJI Mini 4 Pro, meron siyang obstacle avoidance. Kaya naiiwasan niya yung mga damo-damo. Ayan. Ang cool lang. Kasi siya na yung nagde-decide. Makikita niya eh. %79%. So naka 21% lang tayo sa kanya. Ipit na natin kasi may mga dumadaan palang truck dito. So as a solo content creator, acceptable na rin naman yung output nitong DJI Neo. So kahit papaano, magagawa na rin niya na bigyan ka ng mga drone clips na sakto lang para sa social media. Kahit mabilis malobat yung battery niya, at least kaya niya naman magawa or mabigyan ka ng iba't ibang mga drone maneuvers. And ayos na rin yung flight time na kahit nga 10 minutes lang eh. Ayos na yun kung mabibigyan ka ng mga 5 to 10 clips na, 'di ba, na drone footages. Ayos na rin 'yun kasi hindi mo naman kailangan ng maraming drone clips eh. Pero kung meron kayong budget, syempre mas better kung yung creator combo yung bibili nyo. Pero nga, yun nga, dahil marami siyang accessories na kailangan ka, so somehow mag-occupy na rin siya ng space sa bag mo unless na ito lang mismo, drone lang mismo yung dala mo. So mapapalipad mo na siya and mabibigyan ka na niya ng mga drone clips, 'di ba? Isa pa nga palang tip para ma-optimize nyo or mapaganda nyo yung quality nung output, yung footages ng drone nyo. So shoot with a good lighting condition. So ito, maganda yung lighting condition natin, hindi sobrang tirik yung araw, hindi rin sobrang dilim. So inaasahan na natin na maganda yung kuha netong drone na to. Kasi syempre kung may alam ka kahit paano ng basic photography, so alam mo na yung tamang aperture, tamang ISO, and tamang shutter speed, yung hindi sobrang taas na shutter speed, hindi sobrang babang shutter speed, hindi sobrang taas na ISO, yung saktong ISO lang, tapos partner mo doon sa fixed aperture nung lens na nasa drone, either DJI Neo, DJI Mini 4 Pro, or kahit anong DJI pa yan. Tama yung exposure, balance yung exposure, maganda rin yung output na ibibigay nun sa'yo. So yung mga nakikita nyo na mga video footages nitong DJI Neo, since hindi kasi siya nakakapitan ng filter, so hindi nako-control, hindi maganda yung lighting condition nun. So hindi niya maibibigay sa'yo yung pinakamagandang output quality ng footages niya. Yung Mini 4 Pro natin, nakakapitan nyo ng filter. So naglalagay ako ng filter kapag masyadong tirik yung araw para mabawasan yung shutter speed niya. Kasi pag mataas yung shutter speed, pangit yung ginagawa nun sa image. Nagiging over sharpen yung ganon. Tapos ganon din kapag naman low light, yung masyado mataas yung ISO, hindi rin maganda yung binibigay nun sa image. So maganda yung image quality kapag good lighting condition yung pag-shoot mo or yung pagpapalipad mo ng drone. Same din yung settings o yung pagbabalanse ng mga settings kagaya sa photography. So, di ba? Maganda rin na tip na ilagay nyo sa manual mode yung drone nyo. So, kayo yung magsiset ng shutter speed tsaka ng ISO para makontrol nyo talaga
kung ano yung gusto nyong exposure. Kasi by default, tong mga drone natin, lalo tong DJI Neo, nakaset to sa automatic lang. So automatic siyang mag-a-adjust kung ano yung sa tingin niya na tamang exposure. So pag alam mo yung tamang exposure, alam mo rin kung kailan ka gagamit ng tamang settings para sa ISO, para sa shutter speed, at saka kung kailan ka gagamit ng mga filter. So itong DJI Neo, hindi siya nakakapitan ng filter, pero somehow ma-adjust mo yung ISO tsaka yung shutter speed. So pagdating sa output quality, alin yung mas maganda sa kanila? Syempre, walang tatalo sa Mini series or itong Mini 4 Pro. Pero pwede na rin naman yung output quality nitong DJI Neo, lalo na kung solo content creator ka lang. Yung gagamitin mong mga footage is para lang for your personal consumption. So ayos na rin siya kasi wala ka nang ibang dadalhin, mapapalipad mo siya kahit walang controller. Itong kasing Mini 4 Pro, kailangan mo pa ng controller sa kanya, and medyo may kamahalan din siya compare dito. Ako personally as a content creator, syempre itong Mini 4 Pro, pero may mga pagkakataon kasi na hindi ko siya madadala kasi limited yung pwede ko lang dalhin. So itong DJI Neo is ayos na rin siya para sa akin. Pero nga kung wala namang issue sa compartment or sa paglalagyan sa bag mo and kaya mo naman dalhin lahat, syempre Mini 4 Pro, mas stable to sa hangin, mas maganda yung image quality at mas matagal yung battery niya. Well, then again, mura lang kasi to, and ayan, sobrang tibay niya. So kahit saan mo nga lang siya ipatong, tumama nga to sa damo-damo kanina pero ayos lang. Ito siguro kung tumama to sa damo, siguro nalaglag din to or nag-crash. Pero dahil nga may obstacle avoidance tong Mini 4 Pro, so naiwasan niya yung mga damo. Yun naman yung advantage niya talaga, and medyo may kamahalan siya compare dito. So yun guys, dito na natin tatapusin tong video na to. Thank you guys for watching Hate Photography TV at naway may natutunan kayo or at least I got you entertained. Please don't forget to like and subscribe. Once again, my name is Hate. See you in the next video. Mabuhay! So ngayon, dikit na tayo syempre.